Hello guys, ito yung comparison in size between itong ating hollow blocks and AAC block. So itong hawak natin na hollow block is 100 mm ang thickness niya at may haba din siyang 400 mm and may height siyang 200 mm. Ito namang isa, ito yung ating AAC block, meron siyang thickness na 100 mm at may haba siyang 600 mm and also yung height na 200 mm. Mas mahaba lang siya ng 200 mm compared dito sa ating conventional na hollow block. Now, itong AAC na to na 100 mm in thick, ito yung ginamit natin para dito sa ating toilet and bath sa ating demonstration installation. Ito guys, yung mixing ng ating adhesive para dito sa install nating AAC block. So magkakandak tayo ng demonstration installation dito sa ating toilet and bath. So, kailangan nyo gumamit ng notch trowel kasi sir yung groove niya, pag sinampan niya yung bloke, may pupuntahan. Kasi pag wala yung groove, mahirap yan idapa. O yan o. Hindi, sukulay ko sa book, pwede rin kaya doon. So gaano kapal yan, no? Yung adhesive mo? Sir, ano lang, kung ano yung notch ng trowel, yun lang. Yun ang thickness? Yes sir. Okay. Normally 3 mm lang yan eh. Okay, so halos yung nakikita ko, yan na yung kapal niya. Yes sir. Okay. Hindi natin kailangan kumapal. Pag Right. kumapal, nagkakaroon siya ng problema sa joint. Okay, got it. So ito naman yung sa side. Yes sir. Okay, pag-dikit mo yung dalawang side ng block. Alright. Ito naman guys, yung manner ng application ng ating adhesive using itong notch trowel. So kailangan lagyan ng adhesive ang bawat AAC block na pagdidikitin. So ito yung installation natin. So since nagkaroon tayo ng concrete sukalo dito, naglalagay tayo ngayon ng dry pack. Itong ina-apply natin sa ibabaw bago itong block na ma-layout natin kung nidelado na siya. So special case to since meron kasi tayong sukalo, kaya naglagay tayo ng dry pack. Pero dun sa mga surfaces na walang sukalo at level naman yung sahig o yung slab na paglalatagan ng block, hindi natin kailangan maglagay ng dry pack na kagaya. So kita nyo may tansirin yan. So check yung pagka-level ng ating block or ng block. This one is the actual installation of our AAC block dito sa ibabaw ng ating concrete sukalo. Also, nilelevel din natin yung ibabaw para pantay yung pinaka-surface niya. Also, may make sure na nasa hulog yung ating bloke na ini-install. Okay, so pagka nadatag na, so kailangan i-level para makita mo yung kung magkapantay yung mga surfaces nila habang kinakabit yung block. Okay, so using the level bar, kailangan natin i-check kung libilado yung pinagtabing bloke na in-install. So ito yung paglalagay natin ng thickener. So nilagyan din natin siya nung pinaka-adhesive niya. So ito naman yung dowel na na-install dito sa side. Now ito naman guys yung manner nung cutting ng ating AAC block, no? So itong side na to, ito yung merong part or area na kung saan magdudugtong tayo and yung area din na meron tayong dowel na nilagay kanina. So yan yung magiging dugtungan niya. Okay, so ito yung pinat natin. So dyan papasok yung ating dowel na in-embed natin sa ibabaw ng ating sukalo. Pagka in-install natin yan, pinidikit na, lalagyan pa rin natin siya ng adhesive. Okay, so ito na yun, yung pinat natin. So sir, sukat natin. Ngayon subukan natin dito i-layout at ilagay natin dito sa dowel na in-install natin. So kita nyo yung dugtungan. Yan. So layout muna yan. Tingnan muna natin kung magsasakto yung dikit bago natin lagyan ng adhesive.
So nagdi-drill ulit tayo dito sa kabilang side sa next connection, no, sa paglalagay natin ng ating dowel. So yung ating dowel is 8 inches. So 2 inches yung nakabaon and 6 inches yung naka-expose. So dito tayo maglalagay ng another connection para dun sa susunod na block na ilalagay natin dito sa side. Yan, so ito yung manner nung pagkakat natin, nung dugtungan natin sa side kasi ilalagay natin siya dun sa binarena nating dowel dun sa ibabaw ng ating sukalo. So we make sure na maayos yung pinaka-cut niya para ma-place natin dito sa install natin na first layer ng ating block. Yan, so meron tayong tanse. So nakikita niyo yung tanse, ito. So ang purpose ng tanse is to check kung level yung mga block na kinakabit natin. Okay. Yan, so right now, nag-apply na ulit tayo ng pinaka-adhesive niya para ilay natin dito. So ito yung pangatlong ilalagay natin block dito sa area na to. But as you notice here, itong dalawang block na to, this one is the one block, second block. On the second block, naglagay tayo ng dowel. Yung kaninang dinidrill natin, ito yun. So yung cut na yun yung magiging connection dito. So we are conducting a demo dito kung how to install itong ating AAC block. Alright, so meron na tayong adhesive. So let's start na i-band natin together itong merong dowel na connection dito sa side. So using the rubber mallet, so chine-check natin kung maayos yung pagkakadikit niya. And of course, siyempre, gagamitan natin yan ng level bar. So na may hiwagang level bar. Yan. So make sure maayos yung pagkaka-install at levelado siya. Yes, sir. Okay lang. Alright, so using the carbide po, yan, pwede nyo siyang cut. So pwede rin kayo gumamit ng pang grind. But this one is good dahil makalim siya. Here we are checking the level of the two blocks na kinabit natin. Okay, kailangan natin i-check yung pagka-level niya, pati yung hulog niya, kung tama ba yung plumpness ng ating wall. So kasama yan dun sa pag-check natin during the installation, yung pinaka-level niya, ibabaw, also yung plumpness ng ating wall na kinakabit. Okay na. So using the level bar. So here's a surface ng ating kagalatagan ng block. So nilalagyan natin siya ng adhesive. Yan. So ito yung manner ng paglalagay ng adhesive natin sa top ng lalagyan natin ng another layer. Now we add another layer. Ito yung second layer ng installation ng ating AAC block. So we need to check again yung levelness ng ating surface. So nandun pa rin yung ating tanse as guide para ma-check natin yung pagka-level ng ating in-install na AAC block. And using the rubber mallet to fix the connection. Now ito na guys yung wall na na-install na natin ng ating AAC block. So kita nyo yung AAC block, nakapatong siya dun sa concrete sukalo na nilagay natin dahil ito ay toilet area. And sa concrete sukalo na yan, dyan mag-overlap yung ating waterproofing. Now dito naman sa area na to, makita natin yung gap between the column and sa edge ng ating AAC. So magkakaroon tayo dyan ng backer rod between the gap of the column and AAC. Now, ito na guys, yung install na nating AAC block from the inside of the toilet. So ito yung install na natin na mga AAC block and also from the outside. So yan yung naging mga connections natin. Now dito naman sa area na to, yung pinakita ko sa inyo, sa pagitan ng column na yan at sa edge ng ating AAC block, maglalagay tayo dito sa pagitan yung puwang na yan ng backer rod. So para meron siyang cushion yung dalawang wall na yan, itong column at yung edge ng ating AAC block. So ito yung manner ng installation ng ating AAC block dito sa site project. Now you know, I'm Architect Jojo, joyfully sharing with you what Archie knows. Thank you and God bless.